say, stand firm. Hawakan mo yung katabi mo. Sa kamay, stand firm. May pinagdadaanan yan, maniwala ka. Yung iba maliit, palaki. Pinagdadaanan yan, pinansyal, relasyon, may conflict, relasyon, di ba? Sabihin mo sa katabi mo, kaya kalma lang. Baby, kalma. O, joke lang. Di ba? Kaya napakahalaga na makita natin ang ating sarili na kung ano ang nais ng Diyos, doon tayo. Huwag sa kung anong gusto ng tao, huwag tayo doon. Hindi lahat ng maganda at hindi lahat ng gusto mo, mapapanatag ka. Nandyan po ba kayo? Hindi lahat ng gusto mo, maaayos ka. Hindi lahat ng maganda kalooban ng Diyos. Tandaan po natin, si Satanas, nang kinausap si Eva, hindi nasaan yung nakatatakot. Sabi ng mga Bible scholar, tinan nyo ha, kung nakatatakot to, palagay nyo kakausapin pa ni Eva. Hello? Kayo ba, makakatigasan nyo o makakasarapan yung kausapin ng isang nakakatakot? Di ba gusto mo tapusin na agad ang pag-uusap? Ini-interview ka pa nga lang sa trabaho, gusto mo sana mabilaukan, wag na maulit, okay na ako, pasado na ako. Yung nakaharap ka sa immigration o kaya kukuha ka ng visa, daming tanong. Kung ano ginagawa mo ng prayer, sabi nyo sana wala na maraming tanong, Jesus name, wala na tanong, di ba? Tingnan nyo tingnan nyo po ito. Si Eva, hindi niya i-entertainin si Satanas. Kung ito ay pangit, kaganda-ganda raw. Kaya nahalina siya, pati pagsasalita, totoo ba? Nasabi ng Diyos? Oo, mamamatay yun. Hindi. Kinain. Sinungaling ba? Hindi. May namatay. Ano namatay? Hindi physically. Pagkatapos kainin, pinakain doon sa lalaki, tagasunod na lalaki. Sobrang magmahal sa babae. Ano nangyari? Nakita nila, hubad sila. Pero nung hindi pa kinakain, walang mali siya. Kaya ang mali siya ay sukdulang pwedeng maging kasalanan. Nandyan po ba kayo? Diyos ko, pinagtimpla ka ng kape, sabi, may gusto sa akin to. Chinat mo na sa chat group nyo, hoy, alam mo, may gusto sa akin. Bakit? Pinagtimpla akong kape. Minalisyahan mo na. May nakita ka lang nag-uusap, kabit. Hinawi ang buhok eh. So, ang bilis mag-divert ng utak ng tao, iyon ay bunga ng kasalanan ng pagsuway. Nandyan po ba kayo? Kaya laganap ang tukso, laganap ang kasalanan, kaya kailangang magpakatatag ka sa pagsunod. Amen? Ready na tayo mag-landing? Sa verse 1 and 5, NLT version, sabi rito, ang ating number 1, stand firm with the power of God. Sabi dito sa verse 1 to 5, basahin natin, finally, dear brothers and sisters, we ask you to pray for us. Pray that the Lord's message will spread rapidly and be honored wherever it goes, just as when it came to you. Pray too that we will be rescued from wicked and evil people, for not everyone is a believer. But the Lord is faithful. He will strengthen you and guard you from the evil one. And we are confident in the Lord that you are doing and will continue to do things we commanded you. Verse 5, may the Lord lead your hearts into a full understanding and expression of the love of God and the patient endurance that comes from Christ. Ano nakita natin dito? Himayin natin sandali sa verse 1. Sabi niya rito, finally, dear brothers and sisters. So nakita natin dito, there is power in prayer. Para maging matatag ang ating pagsunod sa Diyos, tandaan po natin na makapangyarihan ang panalangin. Yun ang bungad ni Paul sa mga taga-Salonians. Sa huli, mga kapatid, pwede bang ipanalangin nyo kami? Hinihingi ko ang inyong panalangin sa aming paglalakbay. Finally, brothers and sisters, we ask your prayer for us. So make sure that prayer is priority. What is your priority in life? Number 1, prayer. O, panalo ka na doon. Bago ang lahat, prayer. Sa bawat desisyon, prayer. Sa bawat gagawin, prayer. Because there is power in prayer. Dahil the devil is like a roaring lion. Marami siyang inihanda para ikaw ay ilagay sa panganib. But there is power in prayer. If you are going to stand firm, you must realize the power of prayer. May kwento po ako. Meron pong isang manggagawa sa isang iglesia na lumapit po sa kanyang pastor at sinabi niyang, Pastor, lungkot na lungkot at umiiyak ang babaeng ito. Sabi niya, Iha, sister, ano ang maitutulong ko? Pastor, pwede ho bang dalawin yung aking ama na ngayon ay nasa banig ng sakit karamdaman na. Hindi na ho siya makatayo halos.
Nalulungkot po ako, pastor, sapagkat matagal akong naging manggagawa sa iglesyang ito, ni hindi ko man lang siya naisama. Hindi ko lang siya naisama. Sapagkat madalas po na ang aking amay nasa trabaho, sapagkat ginugol niya ang kanyang buong panahon sa pagtatrabaho para maitawid kaming magkakapatid at magkaroon ng maayos na buhay. At ngayon, ang aking amay nasa gitna ng sakit karamdaman at pwede nang bawian ng buhay. Agad-agad na sumama ang pastor at nang ito ay pasukin sa kwarto, nagulat po ang pastor sapagkat ang lalaking ito, ang ama ng kamanggagawa niya, ay nakahiga, subalit nakaupo sa kama, sa pagitan ng dalawang unan ay nakatayo ang ulo. At sa gilid po ng kama ay may upuan. Natingin siya sa kanyang kamanggagawa at sabi niyang, naibulong mo ba na ako'y papasyal at pupunta? Mukhang inihanda ng iyong ama ang kanyang sarili at nilagyan na agad ako ng upuan. Sabi niya, hindi po. Wala po akong sinasabi. Ang ginawa po ng pastor ay umupo sa gilid ng kama at kinausap ang matandang ito. Sabi niya, alam niyo po bang makapangyarihan ang panalangin? Sabi niya, napagtanto ko'y kailan na lang nang ako ay magkasakit. Ang totoo niyan, pastor, hindi ko alam kung paano magmanalangin. Saan sisimulan at paano magwawakas. Pero nung ako'y magkasakit, nalaman kong makapangyarihan ngang panalangin. Nakita ko ang aking sarili na hinahanap ang Diyos. At pagkatapos po nun ay pinalalangin siya ng pastor. Alam niyo ba, pastor, kung bakit may upuan dyan sa tabi ng kama ko? Mula nang subukan kong manalangin, nadama ko na ang Diyos pala'y malapit kapag kinausap mo siya. Kaya hindi ko na ho inaalis yung upuan sa tabi ng aking kama sapagkat yan ang dahilan kung bakit lumalakas ang aking puso. Sa tuwing ako'y nananalangin, iniisip kong katabi ko siya at nakikipag-usap ako sa kanya. Napakagandang ilustrasyon. Na ang panalangin pala dapat ini-enjoy. Sino rito, huwag niyo taas ang kamay niyo, baka tabi niyo, na ayaw niyong kausap. Naka-experience na kayo ng ganon? Itong taong to, ayokong kausap eh. Gusto ko madaliin ang pag-uusap namin. Kasi wala nang ibinida kundi sarili niya. Nagsasalita ka pa, nagsasalita na siya. Walang give and take. O meron kayong kilalang taong gustong-gusto niyong kausap. Alam niyo mga kapatid, dalawang tao lang na mapagpipilian mo na kausapin. Isang taong gusto mong kausap na magdadagdag sa iyo ng saya, kagalakan, karunungan, kaalaman, at isang tao na magiging masaya ka nga pero dadaling ka sa impyerno. Nandyan po ba kayo? Pero ang Diyos, dadaling ka sa pag-asa, dadaling ka sa liwanag, dadaling ka sa isang pananampalataya. Palakpakan natin ang Panginoon. And there is power in the Word of God. Tingnan pa uli natin. Pray that the Lord's message will spread rapidly and be honored wherever it goes. Mga kapatid, sa huli, ipanalangin niyo po kami. Ipanalangin niyo ang salita ng Diyos na aming imemensahe. Bakit ito ang request ni Apostle Pablo? Bukod sa makapangyarihan ng panalangin, makapangyarihan ng salita ng Diyos. Nandyan po ba kayo? Ang salita ng Diyos ang magbibigay ng direction. Ang salita ng Diyos ang mag-aayos ng buhay. Uulitin ko po yung preaching ko last week. Di ba kapag bumili kayo ng appliances, may manual, meron doon na sasabihin kung ano dapat gawin. Kapag sinunod mo yon, malayong madaling magsira ang appliances sapagkat sinunod mo yung manual. Ito po ang Biblia ay pinaka-manual ng buhay na kapag binabasa natin, inaaral at sinusunod, malabong masira ang buhay natin sa mundong ito. Because thy word is a light unto my path and the lamp unto my feet. Ang salita ng Diyos ay ilaw, tanglaw sa aking patutunguhan. Pray that the Lord's message will spread rapidly and the Word of God will spread rapidly. Everybody say rapidly. Biro mo, first preaching ni Apostle Pedro, 3,000. The convert, 5,000. Lalaki pa lang yon ha, kaya hirap na hirap ang AMT nun. Yung pagkapupunta sa church, bibilangin kung ilan ang umaten. Because of prayer and because of the power of the Word of God. Tapos na po ang lahat ng problema at pagsubok kapag ang salita ng Diyos ang iniharap natin sa pagsubok na yan. Ano ang problema? Naghihirap kami. Ano sabi ng Lord? I will never leave you nor forsake you. My God, tingnan mo ang lahat ng ibon sa himpapawid. Wala kang bahagi sa paglipad at pag-aalaga sa kanila, pero walang ibon sa himpapawid na nagutom.
Pumunta kayo sa parang maraming damo, ni isa sa atin ay walang bahagi para diligan ito. My God! Patuloy silang nabubuhay. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Ibinigay niya ang pinakayaman ng langit, walang iba kundi si Jesus. Hindi niya kayang ibigay, kaya ang pang-araw-araw nating buhay sa mundong ito. There is power in the Word of God. Si Pastor Jan, sa totoo lang yon, bago umalis ang mga anak niya. Mga anak namin pala, hindi niya, namin pala. Pareho nga pala kaming gumawa doon. Laging nakadeclare yan. 4 na sulok po, hindi ho ako nagyayabang dahil asawa ko to. 4 na sulok ng bahay namin. We declare that this house is a blessed house, a glorious house. Maya-maya tatapat ho sa bahay ni Hazel. Let the spirit of love and joy, this house is a blessed house. Tatapat niya po yung kamay niya doon sa garahe namin. Thank you, Lord, for the new car. Puro ganun ho yun. Declare ng declare. He always declare. And one time, nasa baba po ako, bigla akong kinilabutan. Testimony lang po Kinilabutan po ako. So, ba't kaya ako kinikilabutan? So, nag-worship ako. Then suddenly, the Holy Spirit spoke to me. Sabi niya, bumaba ka. Nakita ko si Pastor Jan, nagpe-pray. Nagpe-pray sa harapan ng mga aso. Tapos yung mga aso ko kasama niyang nagpe-pray. Inabutan daw siya doon ng Spirit ng Lord na mag-pray. Imagine, pati mga aso ko nakalahod. Pray. Sabi ko, aso nga, tinablan. Ako pa kaya hindi, Daddy. Grabe yung prayer mo. We believe that there is power in prayer with the combination of the power of the Word of God. And there is also the power, the Spirit of God. Where the Spirit of God is, there is victory. Amen. Kapag kasama mong Espiritu ng Diyos, lagi kang tagumpay. Walang anak ng Diyos na naging talunan kapag kasama ang Diyos sa buhay niya. Ito, favorite ko to eh. Ang boksingero may training yan. Tama? Hindi lalaban niya na walang training. Si Manny Pacquiao, ang preparasyon niyan, buwan, hindi biro. Imamatch yan. 6 na buwan, 7 buwan ngayon, o ito maglalaban. Hindi biro yun. Kakabisaduhin niya kung anong kahinaan at kung paano bumira ang kanyang kalaban. At may coach siya. Sino yung coach? Yun yung nagtuturo sa kanya. Hindi biro ang oras, diet, tulog nito, binabantayan. At kasama yung coach sa lahat ng kanyang ehersisyo, sa kanyang pag-exercise o sa kanyang pagpa-practice. Eto tanong, may nakita po ba kayo naglaban ng boxing sa loob ng ring na kasama pa rin ang coach? Pati nga referee, tumatabi eh. Sa loob ng ring, 2 na lang ang naglalaban. Wala yung coach nung 2 boksingero. Walang referee doon. Nasaan ang coach? Nasa gilid at sumisigaw, come on! Diba sabi niya ganon? Upper, lower! Suntok sa baba, suntok sa taas, pangahan mo yan! Takbo! Sugod! Ganon lang ang sigaw. At tayo sa gitna ng laban, ang Diyos ay katabi mo at ipinapaalala ang salita niya, and I will never leave you nor forsake you. I will not abandon you. You are not the tail, but you are the head. Amen. And I will bless you. Ganon si Lord. There is power in the Spirit of God. So if things are not going the way you want them to go, don't blame God. He is always faithful and He will strengthen and protect you from the evil one. God is faithful. Sabi mo sa katabi mo, stand firm. Matapat ang Diyos. May kwento uli ako, pwede po ba? Meron pong isang bata na humingi ng 10 pisong barya sa kanyang ina. Dahil inaya siya ng kanyang mga kalaro. Liga, bili tayo ng lollipop. Hingin mo 10 piso. So humingi siya sa kanyang nanay. Sabi niya, nanay, pengi 10 piso. Bibili akong lollipop kasama ng mga kaibigan ko. Sabi niya, sige anak. Binigay. Hindi marunong bumilang. Yung mga kaibigan niya marunong bumilang. Sabi niya, tara na, bilhin tayo lollipop. Teka, magkano ba ibigay sa'yo ng nanay mo? 10 piso. Bilangin ko nga. Nung binilang 5 piso lang. Sabi ng nanay, sabi ng mga kaibigan niya, ay, 5 piso lang to, hindi 10 piso, oh. Sabi niya, hindi. 10 piso yan, sabi ng nanay ko, siguro isusunod niya yung 5. Imagine that.
Ganun niya kakilala na ang nangako na hiningan niya ay bibigay ang gusto na binigay ng Diyos, na inihingi niya. Minsan, masarap mag-asal bata sa Lord na parang wala ka ng ibang kikilingan at walang alam mong ibang pwedeng magtanggol sa'yo na kayang ibigay ang lahat. Maliban sa tatay at nanay mo. Kaya pala minsan, kadalasan sa Biblia, kinalulugdan ng Diyos sa mga bata. 3 puntos lang to. Ikalawa po, stand firm with the people of God. Grabe naman to. Pati ba naman sa mga tao, maging matatag ako? Si Satanas ba ay mismong si Satanas kapag sinaktan ka? Hello? Yung sasaktan yung damdamin mo, pariringgang ka, sisiraan ka, tatraidoring ka. Yung bang kaibigan mo, yung tao na nanira sa'yo, nagbash sa'yo, anyong Satanas ba? Hindi, kasama mo pa nga kumakain. Si Judas nga, sumausaw pa sa tinapay sa mangkok ni Jesus, di ba? Pero yun yung nag-traitor sa kanya. Kasi minsan, kapag nakipagkaibigan tayo, nakipagrelasyon tayo, hindi naman natin asawa, ginagawa nating asawa. Hello, sorry ha. Bakit? Wala kang reservation. Wala kang boundaries. Kaya pag nasaktan ka, siya sinisisi mo, mali. Tingin ka sa salamin. Sabihin mo, sinisisi kong sarili ko, binigay ko ng lahat. Sa Lord lang dapat walang reservation. Sa Lord lang dapat walang boundaries para iwas sakit. Kasi lahat pati ATM siya pinag-withdraw mo eh. Pati budget, pinagkatiwala mo sa kanya. Kulang na lang, pati yata toothbrush, magkakahiraman kayo. Nandyan po ba kayo? Ito medyo konting tip lang. Galing ito sa isang hugot ng taong sobrang magbigay ng tiwala. Na dinusta ang lahat, kaya mas madalas masaktan. Minsan nga, pati sa asawa natin iniiwasan sana natin wag masaktan. Pero nasasaktan pa rin tayo. Pero siguro makatutulong po ito, nasabi rito, letter A, be careful with those who do not live according to biblical standards. But it doesn't mean, iwanan mo lahat ng taong walang pagkakilala sa Diyos. Ay, ayoko sa'yo, unbeliever ka. Ay, ayoko sa'yo. No, that's not. Maging maingat ka lang. Natawa ako sa preaching ni Pastor Jan kanina, usong-usong scam. Diyos ko naman kayo, may nag-text lang sa'yo, oy, nanalo ka ng 25,000, click this. Hindi mo ba naisip, ba't ka nanalo ng 25,000, tumaya ka ba? Ang sabi pa nito, dahil nakitang yung pangalan, saan nakita? Give your GCash number. Tapos yung GCash mo na 300, pati yun natangay pa. Alam nyo, sa totoo lang, pasensya na po kayo ha, pasensya na. For me ha, pero wag nyo kunin lahat to. For me, hindi ako masyadong naniniwala sa instant big time blessing. Dahil ang pagpapala, tinatrabaho. Katakot-takot na pagsakay ng mga gamit yan. Diba? Pagpapala'y tinatrabaho, una sa pamamagitan ng pagsunod. At kung may bigla kang biyaya at pagpapala, tinrabaho ng pananampalataya mo yon at tinrabaho ng pagtsatsaga mo. Huwag kayong mahigat mangharap ng, pagising ko bukas, makakasipa ako ng isang bag na pera. Nandiyan si Hazel. Si Hazel, minsan nagkwento sa akin yan eh. Pas nakita ko po yung nanalo ng ilang milyong loto. Di ba? Parang 50 million. It so happened, nasa bangko noon si Hazel. That was a year ago. Alam mo, nung kinausap niya, sabi niya, mix yung emotion ni Hazel. Sabi niya, alam niyo, Pas, ang hirap pala ng instant blessing na pagkalaki-laki. Sabi ko, bakit? Nakita niyo yung nadyar yung nanalo? Sa amin po, winidraw yun, ini-encash. Sabi ko, totoo pala yung nanalo? Opo. Pero ang problema po, wala na sa sarili yung tao. Hindi makausap ng matino. At pilit pinasasara yung bangko, baka daw nasundan siya. Imagine that. Come on, mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos ay walang halong kabalisahan. Makakapasyal ka kahit saan, nalalaroy-laroy ka pa. Dahil ang pagpapalang yon ay tinrabaho ng pananampalataya mo, sipag at tiyaga. Hintay ka lang sa pagpapala. May tamang oras at landing ng biyaya. Palakpakan natin ang Panginoon. So ano ngayon? Daming mga scammer, di ba? Kaya ako minsan sobrang ingat ko na eh. May nag-iimbita sa akin, sabi ko, minsan may nag-iimbita sa akin. At tagal ko sumagot, talagang inistock ko muna, etc. May humingi ng account ko. Nakakabuti naman. Sabi na, si Pastora, 1 buwan ko na pong hinihingi ang account nyo, hindi nyo maibigay-bigay.
Sabi ko pa po sa, may tinanungan ako, pag binigay ko ba yung account number ko, mas scam ako. Sabi niya, basta ingat lang po kayo. Ang hirap. Nakakalungkot lang po no, yung mga scammer na yan. Hindi nila alam kung gaano pinaghirapan ng pagpapala. Tayo naman, nalulula agad. Huwag tayong masyadong malula. At huwag tayong masyadong mapangarapin ng gising na hindi makatotohanan dahil sa kapapanood po natin ng mga telenobelang ginawa lamang na walang tunay na buhay. Hindi totoo yung hindi totoo yung pulubi naging biglang prinsesa sa isang iglap nang hinalakan ay nagising. Kumain ng mansanas, di ba? Paborito ko yun eh. Sino ba yon? Yung cartoon na yon? Kumain ng mansanas, hindi matay. Kailangan may humalik sa'yo. Si Snow White ba yun? Nung hinalikan, gumising. So kailangan naman na mahabang buhok. Rapunzel. Ikaw naman, iniisip mo, may balon. Tapos yung balon, puno pala ng salapi. Diba? Tapos ikaw, itong taong to, swerte sa akin. Bakit? May balat sa bibig. Yung pala, pinagkalat ka. May balat sa bibig. Come on, I'm sorry, pasensya na po, not to offend everyone. Kasi bakit? Ito yung sinabi ni Apostol Pablo. Tinuturuan niya tayong mabuhay ng balanse na may salita ng Diyos, na may praktikal, na sabi rito, huwag pakainin ng tamad. Nandyan po ba kayo? Be careful with those who do not live according to the biblical standard. Verse 6, in the name of the Lord Jesus Christ, we command you, brothers and sisters, to keep away from every believer who is idle and disruptive. Layuan niyo yung mga tamad. Ito, sabi ng Bible to, hindi ako And does not live according to the teaching you receive from us. Dahil yung mga tamad na yan, sisip-sipin ang lakas mo. Hello? Masakit ba yung teaching ko? Hello? Tapos, ang karamihan kasi ng tamad, laging tulog. Pagdating ng gabi, sabi niya, hindi ako mapagkatulog. Paano tinulog mo na mula umaga hanggang tanghali? Paano ka makakatulog sa gabi? Nandyan po ba kayo? Pinagpapalang masisipag. Kaya dumami ang pagpapala ni Abraham. Masipag si Abraham. Kaya natayo ang arko ni Noah. Masipag si Noah. Sumunod kahit hindi kayang gumawa ng barko. Si Abraham sumunod kahit hindi alam kung saan siya pupunta. Hello, nandyan po ba kayo? Kaya ako, very proud ako sa mga YN ko for the glory of God. Palapakan natin mga YN. Ang sisipag. Grabe yan. Ito, totoong buhay ito. Nakita ko sila. Pero mo, pagod na sa trabaho yan. Pag nagpatawag ako ng meeting, ngayon nga ako, puro Zoom meeting na ako. Bakit? Magmi-meeting ako ng 7:30, nasa office pa yung mga yan. Kaya Zoom meeting na lang po ako. Kahit nasa office, nagagawa for the glory of God. Minsan nga sabi ko, grabe ito, yung nagagawa, simultaneous, multitasking. Praise God. Amen. Paul is saying that you are not to hang around those believers who are not living the life. In other words, choose your spiritual relationship carefully. Carefully. Hindi masamang makipagkaibigan sa sanlibutan, but be careful na baka mamya taga-sanlibutan ka na. Sabihin mo sa akin kung sinong kasama mo at sasabihin ko kung sino't anong klase kang kasama. True believers take responsibility for their well-being. Ang tunay na Kristiyano po ay responsable na mapabuti ang kanyang buhay at makapagpabuti ng buhay ng iba. Paul is talking about faith in action. Everybody say, faith in action. O yung mga gustong manligaw dyan na nasa hustong edad na at may trabaho na at nasa kaedada na, huwag yung panalangin, ilapit mo yung babaeng yan, Lord, makita ko ang aking sariling kinakasal na lang. Manliligaw na lang, tinatamad ka pa. Ano yun, tamad na pag-ibig? Hindi pwede yung ganon. Hindi pwede yung kiss-kiss ka ng kiss. Meron akong pinasukan seminar Nasakay ka man sa elevator, yung palang elevator na yon kumikita sa buwan ng 1,000,000. Yung pala yung pinaka-top dun sa negosyong yon. Parang networking ata. There's nothing wrong about that nung masakay po ako, wala, tinignan ko lang ganyan. May sumabay. Naku, nagkagulo. Sir, pakiskis po. Pakiskis po. Pakiskis po. Nagtataka ako, natatawa yung mga sanay dito. Sabi ko, ba't kaya?
Sabi niya, sister, pakiskis ka. Sabi, bakit? Kiskis ng biyaya yan para malagyan ka, kumbaga sa uling, naulingan ka ng pagpapala. At natawa lang po ako. Sabi niya, sige, sister, kumiskis ka. Kiniskis niya yung balikat ko. Sabi naman ng utak kong mayabang, ayan, pagpapalain ka ng gusto dahil ako'y lubos ng pinagpala kaysa sa'yo. No. Nandiyan po ba kayo? Makamtan mo man ang lahat ng yaman sa mundo kung wala si Kristo'y dukha ka pa rin sa harap ng Diyos. For even when we were with you, we gave this rule. If a man will not work, he shall not eat. Huwag niyong pakainin ang tamad. Kaya marami pong Kristiyano, akala nila nagkulang ang Diyos, hindi, nagkulang ka sa gawa. Amen ho ba? Mag-a-apply ka ng trabaho. Ngayon nga, napaka-ano no? Kasi nung araw kami, may dalang biodata, Lord, di ba? Pupunta sa opisina, ilalapag mismo doon sa secretary. Ngayon, hindi na, floor. I-email mo na lang. Tama ba ako? Kaya tapos magkiklik ka na rin, di ba, Art? Titingnan mo dyan kung sino mga open. Ganyan. Si Paskay nga, 10 yung in-applyan Sabi niya, Mami, nag-apply ako, 10 kumpanya. Kailan ka ako umalis? Di ba kagabi, Mami, saan? Wala, email lang yun, email. Nung araw, di ba? Sino ba yung kasabayan ko nung araw? Eric, ikaw nga, 1 taon ka bang naghintay? 2 taon? Di ba? Dalawa? Hindi biro. Ngayon, nakiklik ka na lang. Tapos papupuntahin ka. Per second appearance, pangatlo, tanggap ka na. At kapag medyo mataas, ang nadala mo na, mataas na yung karanasan mo, mamimili ka pa. Ayoko nito, salary grade 15 lang to. Dito ako sa salary grade 18. Tama ba yung count ko? Dito muna ako sa salary 15, kukuha lang ako ng experience. Lalo na mga anak ng Diyos, ikaw ang papipiliin sa pagpapalang gusto mo. Amen! Palakpakan natin si Lord. For the glory of God, testimony lang po. Sabi niya, Mami, tinawagan ako nitong kumpanya. Magkano sweldo, anak? Mami, 36. Go, anak. Mami, kasi gano'n. Ay, wag. Meron naman, Mami, tinawagan ako ng gato. Magkano ang salary? Mami, 46. Totoong buhay to, hindi ako nagyayabang. Sabi ko, ba't malungkot ka? Kasi, Mami, gano'n. Ay, wag, anak, hintay pa tayo. Samantalang ang sweldo niya, ang baba pa lang sa ngayon. Bakit? Hindi dahil tamad siya. Kasi nasa panahong may mga tinrabaho ka na sa sarili mo at nananampalataya ka, papipiliin ka na ngayon ng Diyos ng pagpapalang gusto mo. Amen! True believers are not busybodies. They show spiritual fruit. Hindi tayo busybodies. Hindi yung kala mo may ginagawa, wala naman. Takbo lang ng takbo. Nandyan po ba kayo? Yung pawis na pawisan pero walang nagawa. Naalala niyo yung ilustrasyon? Hindi ko lang kaya ikwento si Kaito. Meron 2 pong mga ngaso na kumukuha ng kahoy, nagbabagbagsak ng puno. At ang ginagawa nila ay maghapon po itong nagsisibak para panggatong. Nagtaka po yung isa kasi siya nakadalawang sako. Pero yung kasama niyang sabay silang nagpabagsak ng puno, nagtrabaho na mahinga at patalos bumalik, parang iisang sako. Sabi nung isang sako, sabi niya, bakit ganun sabay tayo nagtrabaho? 2 sako yan, ako 1 sako lang. Ano ba ginawa mo? Sabay tayong namahinga, sabay tayong nagsibak. Sabi niya kasi sa panahong pahinga ko, hinahasa ko yung itak ko. Para pagbalik uli sa pagsisibak, matalas ang pangsibak ko. Namahinga, hindi. Hindi. Pero pahinga. Ginawa niyang pahinga yung trabaho, pero hindi nagsisibak, naghahasa lang. Pero nakapahinga. Minsan kulang tayo sa diskarte. Sabi mo sa katabi mo, diskarte lang kulang sa'yo, pogi ka naman. Pogi naman yung katabi mo, maganda, pero kulang sa diskarte. Discartability, ang supporting verse ko dyan, Philippians chapter 4, verse 13, and James chapter 1, verse 5. True believers are not busybodies. They show spiritual life. A spiritual fruit. Letter D, konti na lang. Disobedient believers should be warned but not condemned. Take special note of anyone who does not obey our instruction in this letter. Do not associate with them in order that they may feel ashamed, yet do not regard them as an enemy, but warn them as you would a fellow believer. Disobedient believers should be warned but not condemned.
Pag may nakikita po tayong mga Kristiyano na hindi sumusunod, huwag nating kondenahin, pero paalalahanan natin. Hindi yung ganito, pupunta ka ng impyerno, sige, sige. Hindi ganun. Pagka lahat ng mga sisisuway, na kamag-anak, kapatid, pamilya natin, ay kokondenahin natin, hindi natin sila madadala sa simbahan. Ang Lord, He is not the God of condemnation, but He is a God of conviction. Amen. And number 3, stand firm with the peace of God. Everybody say, peace of God. Ang marunong sumunod at nagawa ang sinunod, may kapayapaan. Payapa kang nagawa mo. Merong isang ilustrasyon sa Bible, may inutos daw yung master, ang sabi daw ng isang servant, opo, susunod ako. Tapos sabi naman ng isa, hindi ako susunod. So parehong tumakbo. Yung nagsabing, opo, susunod ako, hindi sumunod. Pero yung nagsabing, hindi po ako ang may kagagawan ng ingay na yan. Joke. Yung nagsabing, hindi po ako susunod. Nagbago isip, sumunod. Sino ho ang pinagpala? Yung nagsabing, susunod po ako pero hindi sumunod? O yung nagsabing, hindi ako susunod pero sumunod? Letter B. Nagbago isip. May mga pagkakataon na may inuutos sa atin ng Diyos, nagdadalawang isip tayo, nagtatatlo pa, nag-aapat, nalalabuan. Pero sa bandang uli, pag nanalangin ka na, susunod ka na. Sa mga pagpapakataon, parang nahihirapan tayo. Kung gusto natin ng kapayapaan, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Peace is eternal harmony. Everybody say, eternal harmony. Sabi ni Jenny B, pas yung inner peace, di ba, yaman yun. Kasi may outward peace yung bang payapa mukha, pero may trouble na pala ang isip. Naranasan nyo bang umiiyak kayo pero walang tulong luha? Ang hirap nun. Totoo yun. Lalo na kailangan nakaharap pa sa mataas na tao, be smart. Pero sa isip mo, talaga namang kinukulam mo na siya. Kasi kung ano na sinasabi niya, wala kang kapangyarihan kasi boss mo siya. Kaya nakangiti ka, pero umiiyak na ikaluluwa mo. Pero iba yung may inner peace ka. Merong sinasabing kapayapaan. Stamping with the peace of God. Kapag marunong kang sumunod, may kapayapaan. Peace is harmony on the inside, despite the circumstances on the outside. You may have a storm on the outside, but you can have peace on the inside. Letter A, His presence brings you peace. Yung kapayapaan ay galing sa kanyang presensya. Now may the Lord of peace Himself give you peace at all times in every way. The Lord be with all of you. The Lord be with all of you. And letter B, the testimonies of others brings us peace. Nandyan po ba kayo? Yung mga testimony kagabi sa ating pong worship revival, nakakadagdag ng kapayapaan. Diba? Yung pinakanta ko yung anak ni Belen, kumanta yung anak ni Belen, nag-keyboard, nagtataka kayo, hindi naman masyadong maganda boses at maganda tugtog, pero umiiyak kayo. Bakit nanonood sa kaluluwa? Yung pala, inspiradong kumanta at umawit at tumugtog ang batang yon dahil ang anak, ang kanyang ina ay cancer, may cancer patient. At mula nung ma-diagnose ng cancer, ilang taon nang nakakaraan? 2 years. Magpahanggang ngayon, hindi tumigil ng paglilingkod. Nalaga sa tumubo ang buhok, pati kilay, lahat ng balahibo sa katawan, nasa simbahan at naglilingkod sa Diyos. Amen. It will bring peace. Pag nakikita ko si Ate Belen, hindi ako tinatamad maglingkod. Nahihilo-hilo pa yan, nasa simbahan. Kapag nakikita ako ng alam ko, na hindi nyo alam, na sadlak financial itong taong to, and yet, source of joy, na-encourage ako. Kapag nakikita ko yung taong to na hindi nyo alam, pero broken family, walang Kristiyano sa pamilya nila, napapaya pa ako sapagkat siya nagpapatuloy, di kaya ako magpatuloy pa. His grace brings you peace. Yung kanyang biyaya at habag, nagbibigay ng kapayapaan. Alam niyo, sa totoo lang, pagpapalit mo ang napakasasarap na pagkain sa sandaling panglasa ng buhay mo. Aanin mo maraming masarap na pagkain, wala kang panlasa. Pagpapalit mo ang napakasarap, napakalambot na kama at mamahaling kama sa isang mahimbing na pagtulog ng 1 oras lamang. Aanin mo ang malambot na kama at masarap higaan, pero
pero hindi ka naman masarap matulog. Payapa, kagalakan, ay dulot lamang ng pagsunod sa Diyos. What is grace? It is God doing for you what you did not deserve. Ang ibig sabihin ng grasya ng Diyos, ay binigay ng Diyos kahit hindi ka karapat-dapat. Di ba pag may anak tayo, kahit na hindi masunurin, binibili-pili natin ang pagkain. When you are in God's presence, you have God's peace and you receive God's grace. You may not know what situation may come your way, but God always will give you the strength to stand firm. May kwento ulit po ako. Kunti na lang. Last na kwento na lang po ito. Sa lugar po ng isang sulok ng Colombia ay meron pong nagngangalang Cassie Bernal. Siya po ay isang mananampalataya na sobra-sobra niyang mahal ang Diyos. Nagpapamigay siya ng Bible, nagbibigay siya ng iba't ibang patungkol sa Diyos. Napunta siya sa isang lugar na kung saan ay mahigpit na pinagbabawal ang pagpapayag ng salita ng Diyos. At minsan, nang siya'y nananalangin sa kanyang kwarto, inihanda niyang kanyang sarili sapagkat tiyak na matitimbre na mayroong isang kagaya niya na simpleng nagpapayag ng salita ng Diyos. At hindi nga nagkabula ang kanyang inisip. Isang araw ay pinatawag siya. Nandoon ang napakaraming kawal, may dalang barel. Sa gitna ng maraming tao, pinagkonta siya. Kinikilala mo ba na si Jesus ay Panginoon mo? Alam niyo po, bago sumagot, itong si Cassie, tiningnan niya ang buong paligid. Binigay ang pinakamatamis ng ngiti. At sinabi niyang, opo, si Jesus ay aking Panginoon at tagapagligtas. Sabay baril ng kanyang sintido at namatay ito. Marami po ang namangha, maraming natakot, maraming humanga. Iba-iba ang kanilang naramdaman. Pero nung minsang inayos na ang kanyang gamit para dalhin sa kanyang tahanan at iuwi ang lahat ng ito dahil siya isang misyonaryo lamang, nakita po sa tabi ng kanyang higaan ang isang sulat, ito ay poem. At ito'y sinulat ni Cassie. Sabi niya, now I have given up on everything else. I have found it to be the only way truly know Christ and to experience the mighty power that brought him back to life again. And to find out what it means to suffer and to die with him. So whatever it takes, I will be the one who lives in the fresh newness of life and those who are alive from the dead. Nadiskubre nila ng gabing iyon bago siya patayin, ay nanalangin itong si Cassie at nakagawa ng isang poem. Dalangin ko po na sa umagang ito, na manatili po tayong matatag sa harapan ng Diyos. Sa pagsunod, sabi nga po ng ating inaral, una, stand firm with the power of God, stand firm with the people of God, stand firm with the peace of God. Have the moral courage to stand firm in obeying God's will even if you have to stand alone. Shall we all stand and let us give a clap of praise unto the living God? Hallelujah! Glory to God! Glory to the living God! May struggle po ba tayo sa pagsunod? Sa gitna po ba tayo ng laban? Na tila bibigay ka na, aayaw ka na, hihinto ka na. Maraming pagkakataon ng buhay mo, sukong-suko ka na. Mga kapatid, ulitin ko lang yung sinabi ng isang paborito kong pastor. Kapatid, huwag kang susuko sa problema. Huwag kang susuko sa kahirapan. Huwag kang susuko sa anumang kalagayan ng buhay. Dahil ang salitang pagsuko sa Diyos mo lamang ibibigay. Amen. Suko tayo sa lahat ng kayang gawin ng Diyos. Hindi sa lahat ng pagsubok na ating hinaharap. Let us lift our hands and let us give our best shout of worship, the best shout of praise, the best shout of adoration. Give you glory and honor, Lord. This is our prayer, Lord. Oh, we give you praise.
Papatin niyo po na kayo'y aking ipanalangin sa oras na ito. Dalangin ko po, Diyos, sa iyong mga anak na narito na may mga struggles na pinagdaraanan. Maraming stress na pinagdadaanan, Lord. Hayaan mo, Lord, ikaw ang aming pahinga. Yung presence mo, ang aming comfort. Hindi hahanap kami ng taong pahinga. Hindi hahanap kami ng mga lugar na comfort. Lord, this morning, oh God, hayaan mong ikaw ang maging pahinga namin. Ang presensya mong aming comfort, Lord. Touch each and every one of us and continue to revive our obedience, Lord. Matutunan po namin yung kahit hindi po namin alam ang susunod, pero alam po namin ikaw ang nag-uutos ay matutunan naming sumunod. Matutunan po namin na kahit na minsan ay parang nililito kami ng sitwasyon, pero manampalataya lang kami't magtiwala sa kaya mong gawin. Panginoon, ang may sakit karamdaman ay pagalingin mo sa oras na ito, maging sa mga libo-libong nanonood ng aming FB Live. Sa mga may kalituhan, sa mga may depression, sa mga nasa gitna ng problema ng pamilya, Lord, we pray na ikaw ang Diyos na nag-aayos ng lahat. Salamat po, Panginoon, di ka nagkulang kailanman. Dantay mo po ang iyong mapagpalang kamay sa puso't isipan ng iyong mga anak. At tulungan mo lamang po kaming magtiwala sa kaya mong gawin. Sinusuko po namin sa iyong lahat. Sa oras na ito, pwede bang ilagay natin ang ating kamay sa bahagi ng ating puso? Kagaya ng sinabi ko po sa inyo, huwag tayong sumuko sa anumang gawa ng kadiliman. Sa Diyos tayo susuko. Sumusuko kami sa iyo, Panginoon. Sabihin natin na maikling panalangin ito, Panginoong Yesus, sinusuko ko po ang buhay ko sa iyo. Sinusuko ko po sa iyo ang lahat-lahat. Maging hari, Panginoon, at tagapagligtas ka ng aking buhay sa pangalan ni Jesus. We give you praise and we honor you. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen!